Engineer Gina rin Sumait, ang ating pong technical facilitator. And inyong likod naman po ako si Roel D. Ramos, area coordinator po na in charge po dito sa bayan ng Leyte. So, ito po yung pinaka-update po natin sa implementation as of October 18. So, ito po presentation ko po pala is binase ko po dun sa stages na pinagdadaanan po natin. First, dun po sa social preparation stage. So, ito po yung mga social investigation na ginagawa po natin tulad ng municipal orientation, barangay orientation. So, ito, conducted naman na po ito last May 27 para din sa MO. And then sa barangay orientation po, May 28. Then may mga compliance na lang din po kami dito sa ibang requirements po natin like executive order po for NIA, designation po ng office po natin, and then yung sa ACT po. Yan. Next po natin dun sa social investigation po natin. Ito po yung participatory resource allocation na kinakontak din po natin para ma-identify po yung pinaka-project po natin sa barangay. And then, Barangay Development Council meeting. So ito na po yung pinaka-approval po nung pinaka-project po ng Barangay Paltik na conducted din po last May 28. Lastly po dun sa social investigation po natin, ito po yung MDC meeting na approval naman po nung sa project po. Conducted na rin po siya last June 3, 2024. Then next po natin, sa project development stage po natin, ito na po yung preparation po ng mga required documents po natin para dun sa pag-request ng pondo. So meron po tayong pinaka-meeting po dito, yung project proposal preparation. So ito na po yung pinaka-coaching po dun sa mga community volunteers natin kung ano po yung mga kailangan i-prepare o ihanda na mga dokumento para po dun sa pag-request ng pondo. So sa activity po natin na yun, may mga required MOBs din po tayo na kailangan i-comply. So una po dun yung activity minutes form, minutes of meeting, attendance sheet. So ito ASL, PSSC, LAR documents, technical documents, and financial documents. So ito po is comply naman na po siya and then nakatouch na po dun sa pinaka-folder po natin na request for fund release. And so ito po yun yung required documentary requirements po natin sa pag-request ng pondo. So konti lamang po siya. Mahigit 17 po. Pero luckily po, comply na po siya lahat and then yung fund po natin is na-download na po sa barangay o na ibaba na po dun sa and bali 90 po yun. So sa under ng capacity building po, para po matulungan po natin yung community volunteers natin sa na makapacitate po sila sa implementation po natin sa Kalay. Since may mga ginagawa po tayong mga coaching and trainings po para po pagdating po ng mismong implementation is equip na po sila dun sa mga technicalities and yung mga dapat gawin po nila during implementation. So una po dun yung coaching po sa community volunteers. Ito po yung pinaka-meeting na magkakaroon po ng orientation sa bawat function po ng mga community volunteers na na-elect po natin. And then, yung function din po ng Barangay Council during implementation po. And then, meron din po tayong procurement training na ginawa. Ito naman po yung pinaka-guidelines po natin pagdating po dun sa RA 9184 na susundan po ni Barangay para dun sa pag-procure po o kuha po ng contractor po dun sa kanilang proyekto. Conducted na po siya last July 30, 2024. And then meron din po tayong finance training na isinagawa. Conducted din po siya last August 22, 2024. Ito naman po yung mga pagdating po dun sa financial management na kinakailangan po natin sundan. And then yung orientation po sa PIMS, ito na po yung sa database natin. Conducted na rin po siya last September 10, 2024. Ito po sa PIMS po natin, ito po yung sa database po ng Kalay. So lahat po ng MOBs po natin or mga activity po natin na kinakailangan po, dito po natin siya nilalagay sa mismong database po ng analysis. Ayan. Sa ngayon po, nandito na po tayo sa stage na to, sa stage 3. Ayan. Community Managed Implementation Stage. So ito na po yung pinaka-actual construction na po or paggawa po dun sa project po natin. Ayan. Ito po,
Yan. So yun po, last September 11, naibaba po yung pondo po natin sa barangay. Then yung date started po ng actual implementation po natin is September 26, 2024. Target date po natin na makomplete po yung completing of barangay road po natin sa Paltik ng December 11, 2024. Then ito po pala yung pinagdaanan po natin sa procurement po na naka-akla po doon or naka-base po doon sa guidelines natin sa RA 9184. So meron po tayong sinagawang pre-procurement conference na conducted po last August 20, 2024. And then posting po ng invitation to bid. So ito po ay sinagawa po doon sa PILGEPS po natin. And then pre-bid conference last August 29, 2024. Then opening po ng bidding documents September 10, evaluation of bid documents, September 11, 2024. Then nagkaroon din po tayo ng post-qualification. So, sinagawa po natin to dun sa mismo office po ni contractor para ma-validate po natin yung mga pinasa niya pong documents and then kung kompleto po ba yung equipment na nilagay niya po dun sa bid proposal po niya. And then, notice of award issued po siya last September 16, 2024. And sa contract signing po natin, September 24, 2024. And then yung notice to proceed po natin is issued po siya last September 26, 2024. Ayan. Ito po pala yung pinaka-details po nung sa project po natin na concreting of barangay road ng barangay Paltik. So, ang total project cost niya po is 10,029,100 pesos. Manggagaling po dun sa Kalahin seats ay 10 million pesos. And then may counterpart po si BLGU na 29,100 pesos. Ito po yung para dun sa administrative expenses po natin. And then sa physical target po natin, may total po tayo na 1 kilometer lang po yan. 1 kilometer point 0.527 meters po. And then yung sa project location po natin, meron po tayong 5 location. Una po doon yung Purok Mulawin, Daker, 303 meters. Purok Mulawin mga residence, 251 meters. Purok Yakal SPA, 182 meters. Purok Yakal Batas Residence, 75 meters. Purok Mahogany, 241 meters. Then may additional pa po tayong isang project site po dyan. Then may idadagdag pa po, finalize lang po natin kung paano po yung pinaka-division po nung or computation po nung sukat po per puro. Then dito po sa mga sa project po natin sa Kalahin seats, kasama po dun sa recording natin or dire-record po natin sa project proposal yung mga data po tulad ng sa project beneficiaries po natin. Una po doon yung number po ng kabahayan na makikinabang po doon sa project natin. Sa Barangay Paltik, meron po tayong 920 na household na direktang makikinabang po doon sa ginagawang constructing po ng barangay road. And then, 1,059 families po doon sa 920 na household. Meron po tayong 1,858 na kalalakihan na makikinabang. 1,811 na kababaihan. Ang pinaka-total population po natin na makikinabang is 3,669. And doon po sa record natin, based po doon sa result ng meeting po natin with BHWs, ang total pantawid families po natin na makikinabang is 127. Then, dalawa po doon yung SLP families. Yan, dito naman po tayo sa status of sa project implementation. So, sa physical accomplishment po natin as of October 18, 2024, ito po yung inandak natin na joint inspection report na kasi nakapag-request po ng billing po si contractor. So, base po dun sa result po ng inspection po natin, meron na po tayo 36.10% na physical accomplishment. So, ito na po yung pinaka-accomplishment po dun sa concreting of barangay road po natin. Then, pagdating naman po sa financial accomplishment, wala pa po tayong financial accomplishment kasi wala pa pong disbursement na ginagawa. Opo. And then, ito po pala, last update po dito,
contractor and possible po niyan na mabayaran po this week. Opo. Or bukas po. And next po natin, monitoring and evaluation. So, ito po yung pinaka-update po dun sa encoding natin. And as of October 18, nasa 6.52% pa lang po yung encoding po natin. Pero yung iba po dito na naka-target po sa atin is hindi pa po talaga natin na pagdadaanan or hindi pa po natin talaga nagagawa. Kaya medyo mababa pa po yung percentage po natin sa encoding. Pero yung iba po na mga tulad po yun, yung barangay profile, CV profile, tsaka yung mga meetings po natin na sinagawa noong una, meron na po yung MOBs, hindi pa lang po na-encode dun sa mismong database natin. So, yun lang po. Ayun po pala, dagdag ko lang po yun sa mga upcoming activities po natin o yung mga kailangan pa po natin pagdaanan sa implementation ng Kalay. So, doon po sa base po dun sa mga targets po natin or natin dun sa implementation para matapos po natin yung pinaka-implementation natin sa Kalay. So, sa ngayon po kasi 90% pa lang po yun na i-download po natin sa barangay na pondo. 9 million pa lang po, dapat po kasi 10 million po yun. So, may remaining 1 million pa po. So, target po natin dun sa pag-request ng pondo is second week po ng November. Opo. Pero yung sa pag-request po natin ng pondo, may requirements po kasi tayo na dapat naka 70% physical accomplish na po yung sa project natin. And then sa pagdating po sa financial, kailangan 90% na po nung nababa ang pondo nung 9 million. So, yun lang po. Para po dun sa base po na sa Kalay. Maraming salamat po. Kap, baka may concern o wala naman? Okay. May tanong po ba tayo? Yung sa Kalay po is one of the project po na special project po ng DSWD. At ang beneficiary po dito ay ang Barangay Banti for the road concreting of various barangay road. Mabilis naman at thank you po for the assistance. May concern po ba kayo? Wala naman. Okay na. Ako po sana, hindi po sana kami natulong po dun sa, kasi kaya rin po na, isa rin po sa dahilan ng pagka-delay po natin sa encoding, yung internet po natin. Bakit po? Wala po kasi tayo yung, yung strong connection po sa internet. Hindi po ba, yung database po kasi natin ngayon, medyo ma-active po siya sa internet. Pagka po medyo mahina po yung signal, hindi po tayo makakapag. Saan po kayo nag-echo? Doon po sa mismong office po namin sa desktop po. Doon sa ano? Oo. Ako nag-echo, mahina po. Yung internet na